What's up mga Lodi? Ngayon, pag-uusapan naman natin ang top 5 ng mga vloggers na pinapanood ko hanggang ngayon. Bago lahat, gusto ko muna paalala sa inyo na ito ay walang particular order. Hindi siya kung sino yung mauna. Wala tayong top dito. Pero ito yung top 5 na motovloggers na pinanonood ko dahil magkakaiba sila ng style sa pagmumotovlog or sa pagbablog mismo. Huwag na natin patagal ito. Simulan na natin sa ating unang motovlogger. Una sa ating top 5 na motovlogger. Una sa listahan natin si Motor. Si Motor kasi isa to sa mga OG motovloggers na pinanonood ko hanggang ngayon. Dahil sa magandang content niya nung unang iikot niya ang buong Pilipinas. Yeah, sabi niya in 2 years pero dahil nagkaroon ng pandemic, tumagal ito. Pero tinuloy pa rin niya yung pag-iikot niya sa buong Pilipinas. Ang maganda kasi dito, syempre, dahil naikot niya yung buong Pilipinas, nakikita natin yung ganda ng Pilipinas at parang pagka pinanonood ko to is parang nakakapunta na rin ako mismo doon sa mga pinupuntahan niya. Marami rin akong natututunan dito kay Motor dahil sa lugar na yon dapat pagka nagpunta ka ganito, pagka yung mga budget na kailangan mo dapat ganyan. Natutuwa ako kapag napapanood ko siya dahil marami tayong mga napupulot na aral na hindi lang tungkol dun sa lugar o pati na rin yung mga gastos natin, pwedeng maging gastos kung sakaling pupunta tayo dun sa lugar na yon. Number 2, pangalawa sa ating top 5 motovlogger or vlogger na pinanonood natin ay si Jin1ZX. Si Jin1ZX naman ay ito isa rin sa mga OG na pinapanood ko hanggang ngayon at medyo sa style niya, kung kay Motor is more on travel, nagustuhan ko yung mga travel niya. Isa sa pinaka nagustuhan ko sa kanya is kapag ka nag-review siya ng motor, either big bike o yung small bike, pero mostly sa napapanood ko reviews niya is big bike. Sa mga reviews kasi niya, sobrang realistic, sobrang makatotohanan talaga. Hindi siya yung parang kapag pinahiram ka ng brand na to, ang gagawin ng ibang vlogger is puro maganda. Puro ganon. Parang inuuto na lang din yung brand mismo. Pati yung viewers, syempre, alam naman natin yung kapag paid advertisement to, syempre hindi ka magsasabi or less yung sasabihin mong pangit tungkol doon. Pero kay Jin1ZX, ayun nga, napansin ko halos base lang din sa kanya kasi yung example lang, yung height, syempre base sa height niya. So, may mga suggestions siya para doon at tingin ko mostly sa ating mga Pinoy is makaka-relate din at may intindihan kung bakit yung mga sinasabi niya. Katulad ko. Again, that's my second motovlogger. So, shoutout kay Motor and kay Jin1ZX. Number 3, so unang-una, pasensya na sa mga ingay na marinig nyo sa background. May asa banda rito, may washing machine dito, so medyo may ingay lang. Number 3, si Sir Mel. Si Sir Mel naman ay iba syempre dito sa dalawang nauna. Kung si Motor ay more on travel, si Jin1ZX sa lifestyle and reviews, yung mga nagustuhan ko sa kanila. Kay Sir Mel naman syempre, gusto ko yung mga mechanical tutorial niya. Syempre, patungkol sa pag-aayos ng motor, troubleshooting, sa kahit anong klaseng motor, either big bike o small bike. So, sinishare niya yung mga kung paano sila gumagawa mismo dun sa shop nila. At syempre, pwede naman natin i-apply sa sarili natin kung meron tayong mga sapat na gamit. Mga basic na, syempre, yung kaya natin ayusin. Pero kung kailangan ng mga special tools, mas mainam pa rin na dalhin natin sa mga professional na gumagawa mismo. Yeah, si Sir Mel yung pangatlo natin na favorite o top motovlogger dahil sa kanyang mga mechanical tutorials. Number 4 sa ating top 5 motovlogger, syempre walang iba kundi si Motodeck. Kung si Sir Mel is mga mechanical tutorial, si Motodeck kasi, ang gusto ko kay Motodeck kasi is kanya mga build series. Tulad ngayon, dahil wala pa siyang masyadong mga gala o travel, gumagawa siya ng mga videos ng build series at ito sa mga kinaaliwan ko din sa ngayon sa mga ginagawa niyang videos. Nakakakuha din ako ng konting ideas kung paano ko pagagandahin yung motor ko. Baga simple pero maganda.
So ayun, si Trupa yung yung ating pang-apat na favorite motovlogger sa ating 5 motovlogger, sa ating top 5 motovlogger. And let's go sa ating top 5 motovlogger. Ito yung panghuli o yung pang-5 na motovlogger. Again, walang particular order. Kung ano man dyan, pwede dyan mauna. Pwede sila, kahit pwedeng si Sir Mel ang maging top 1, pwede si Trupa, kahit sino dyan, pwede silang lahat maging top 1. Kaya, no particular order. Pang-5 natin motovlogger ay si J-Mac. J-Mac is my all-time favorite motovlogger. Simula noon, nagsisimula siya. I think kung di ako nagkakamali, nagsimula ako mag-follow sa kanya around 10,000 subscribers pa lang siya sa kanyang YouTube channel. Ginagamit pa niya dito noon. Pinapanood ko na yung Harley Davidson. Nagkaroon ng Ducati na tinawag na Rossi, Gin 1ZX, Gansei 1000. Nagkaroon din siya ng Novo pero hindi siya nilabas mismo sa may channel ni J-Mac, sa main channel. Isa sa mga nagustuhan ko din kasi kay J-Mac is yung style niya na pagmo-motovlog is very unique. So, in a way, parang motovlog siya, riding and vlogging and lifestyle motovlog or lifestyle vlogging ang ginagawa niya. No? Ngayon, nakakasama niya na yung kanyang misis na si Mrs. J-Mac, also known as the Stog Rider. Natutuwa ako dahil, syempre, very supportive kanyang asawa sa kanya. No? At sinasabayan siya sa hilig niya. That's it. So, ito yung ating top 5 motovloggers or vloggers na pinanonood ko hanggang ngayon. Kung meron kayong favorite motovloggers at na hindi ko nabanggit, sa tingin nyo, deserve sila, i-comment nyo lang. Meron din kayong top 5 mismo, ilagay nyo lang sa comment section kung sino yung mga top 5 na yan. At baka meron akong hindi ko kilala dyan, hindi ko pa napapanood. Panoorin natin. Sa next episode, see ya! Bye-bye!